Magandang araw mga idol, no? Actually, galing lang tayo ng Christmas party. At kauwi ko lang, pero ito, no? Pag-usapan na rin itong issue regarding kay dating USEC ng DPWH na si Catalina Cabral o si Cathy. Itong si USEC Cabral, kung matatandaan po ninyo, nag-testify po ito sa Kamara noon, no, sa Quadcom hearing. Dito nga sa kanyang pagsalaysay, actually ito yung kung saan naambitan talaga sa may Kamara noon para ipagpaliwanag itong mga issue regarding sa flood control corruption. Hello, magandang morning sa ating lahat. Thanks for coming in. Ito nga po ang nangyari. Sige po, no. Welcome po ay sa ating live, no. Kasi marami po tayong pag-usapan, especially dito sa nangyari kay dating USEC ng DPWH na si Cathy Cabral. Alam niyo naman kung ano yung nangyari. Ngayon ay namatay na po siya. So, condolences sa kanyang mga family, no, na naiwanan niya. So, ayan po, no. Magandang morning sa ating lahat. Yan. Hello po mga friends and enemies, no? Mga bashers, hello. Merry Christmas. Naway happy ang inyong magiging Christmas at hindi lang sa Christmas. Throughout the years sana, especially sa coming years na 2026 at maging maganda rin para sa lahat ng Pilipino ang darating na taon, no? At necessary yung political views natin, no? Yung ating mga personal na alitan ay itsapera natin yan sa dating na 2026, no? At ipanapanalangin naman natin na pare-pareho tayong unlad, no? Kasama-sama tayong bumangon sa daang mga unang-una yung mga kalamidad, yung mga problema sa buhay and everything, no? Pero sa ating ngayon, pag-usapan natin ito political, no? So sa mga bashers, ready na? Ready na ba? So ready na ba mga bashers dyan? Taas ang kamay. Taas ang kamay mga bashers dyan. So yan, pag-usapan natin si dating USEC Cabral, no? So ito nga po, no? Dati nga po siya nag-testify, no? Regarding sa 51 billion peso na insertion na napunta nga po dito kay Pulong, no? So sa kanyang sa testimony noon sa usapin ng 51 billion, sinabi niya na nga na ang halagang 51 billion ay talagang na-allocate sa first district ng Davao City na nooy kinakatawan ni Pulong, no? Si Pulolong, ang pinamalaking buwaya sa buong mundo. Si Pulolong Duterte, ang pinaka ganid na buwaya, swapang, no? 51 billion. So, sa loob ng 3 taon, no, kung saan 2020 to 2022. Ito yung huling termino na ni Duterte. So, tagang ganid na ganid sila kasi huling termino na dapat maamas na nila yung bulk of yaman ng Pilipinas, no? Talagang grabe ang naawa noon. So, sinabi nga niya na ang halagang 51 billion ay tagang na-allocate, no, kay district congressman sa Davao City, sa district 1 kung saan congressman si Pulolong Duterte. So, kinumpirma nga ni Secretary USEC Cabral na nabatay sa datos mula sa NEP, no, o National Expenditure Appropriation program. At dito nga po sa General Appropriation Act o yung GAA na nasabing mga taon 2020 to 2022. Yun nga po, no. So sa mga pag-uusisa ng mambabatas, una siyang nag-alangan, no, na at sinabing kailangan mo nang tignan kasi nalimutan daw niya yung mga talaan niya o yung data
pero nang pilitin ay inamin niya na yes, Your Honor. Diba? Kung naalala niyo po yung, kung napanood po ninyo yung mga taon na yun, no? Yung mga, kung saan naging resource person to si Cabral, no? Alam mo, meron ako naalalang debuista o yung writer, no? O novelista sa comics na si Cabral, no? Ang pangalan ni Cabral? Olivia Cabral ba yun? Ay, magaling na sa comics, no? Na novelista. Naalala ko kasi nagbabasa tayo ng comics mula ng pagkabata, no? So, yun na nga po, no? So, nung una, hindi niya masabi, lagi niyang sinasabi na parang nalimutan ko na yung honor, tatingin muna yung aking mga talaan, aking mga data, pero nung talagang na-appeal siya na aminin niya na, ay napa yes, yung honor na lang si si Yusek Cabral. No? Tandaan ko yun eh. Na sinabing 51 billion nga yung na-allocate sa distrito ni Pulolong, batay sa mga original na official na dokumento. So sa mga panahon na yun, no, so ang main point ng kanyang pahayag sa Amara, kung sa 51 billion peso na-allocate nga sa distrito ni Pulolong na pinakamalaking buhaya sa buong mundo, na mayroong pondo nga na 51 billion, no? Na ang nailaan, no, para sa isang congressional district sa ilalim ng DPWH, pinakamalaki sa isaysayan ng Kamara. Wow, ang galing naman ng isang congressman na to na napaabobo naman. Tamad-tamad, tapos may 51 billion. Ang tamad-tamad, laging absent. Tapos may 51 billion. Eh, samantalang yung mga malaking district o city, no? O distrito ng mga kung saan mga probinsya, no? Na hindi naman nagkaroon ng ganyang kalaking budget para sa kanyang distrito. Kung tutuusin, parang lunod na sila sa mga proyekto o para sa lang mga distrito na ganyan. Kasi 51 billion, ang laking pan yan, ang laking pera. Ano yun? Saan nga ganyan yun? Saan nga inallocate? Kaya naman pala bilang lumaki, no? Ang dumami ang 7-Eleven sa Davao. Kung saan pagmamaera ito ni Omar na anak ni Pulolong na 150 7-Eleven na stores. Wow, ang galing. Ano bang tinapos itong si Omar? At ano bang gaano ba kalaki kayaman itong si Omar at nagkaroon ng ganung kalaking pampuhunan para sa kanyang 150 stores ng 7-Eleven. So, parang alam mo na kung saan napunta yung 51 billion pesos na sinasabing para sa flood control. Ang nangyari, flood ang stores ng 7-Eleven. Tindi ng mga Duterte. Walang kasing tindi, buhayang-buhaya. Kaya pala Pulolong ang pangalan nito, si Pulolong eh. Pinamalaking buhaya talaga, no? Kung sumakmal, no? At ang sakmal, lunok kagad. So, alam na natin, no, kung ano saan napunta yung itong pondo ng ng 51 billion, no. So, tapos alam mo na si Iyotman, no, alam mo kung saan napupunta yung mga proyekto, no, project dahil kailangan makaiyot, no. Makaiyot siya ng maraming mga touching o mga walker. So, yun na nga po, no, sa nangyari na paamin na nga si Yusek, si Cathy Cabral. So sa nangyaring yun, so sa pagtatanong sa kanya kung ano ba yung nangyari sa budget na yun. So in-explain niya yung mga kung saan kumbaga yung installment ng 51 billion kung paano ito nahati-hati from 2020 to 2022. So sa investigasyon regarding sa anomaly sa mga flood control project at budget insertions, kung sabi nga kung kailangan na ganitong klaseng mga pag-iimbestiga, dapat talaga na mas malaman pa, no? Kasi
After na maibunyag niya yan, ni Catalina Cabral, itong mga insertion na yan, itong 51 billion ni Pulolong, ay parang nanahimik, no? Nanahimik, nawala, no? So, dapat talaga, nabigyan yun ng ayuda, o pagpukpok, no? Sunod-sunod na pagpukpok, regarding sa mga issue na nasabi na eh. Dapat ipinagpatuloy na. Dapat nabigyan din ng pagkakataon si dating Yusek Cabral na maproteksyonan siya bilang state witness o at least kahit paano na-invite na, nabigyan na siya kahit paano alam mo, pag ikaw nag-witness ka o nagsabi ka ng mga ganyan, nagiging delikadong buhay mo, pati ng pamilya mo. Pero ano nga ba ito totoong nangyari? Di ba ba? Ang hirap kasi na maging witness din. Lalo na kung mapahawak pati pamilya mo. Yun nga, no? Yung 51 billion was flag, Cabrals po, yun, nagsaltag, dahil sa 51 billion na yan, at naibunyag niya o naibahagi sa kamaran, yung na si Pulolong Duterte ang sumakmal ng 51 billion, na kung saan ay wala naman nakita yung mga taga Davao City ng maayos o mga proyektong na nakapaloob dun sa 51 billion, no? So, tagang ghost project, no? Pinagkakwarta ng talaga, no? So, kumbaga, tagang nagsisinop sila. Masinop naman kasi, masinop. Masinop to mga magnanakaw na to eh. Masasinop talaga magnanakaw na Duterte. Kaya kapag pera talaga ng bayan, ito ay seryosong usapin, no? Kasi hindi dapat ito pinagsasawalang bahala, no? Kaya dapat talaga na magkaroon pa na mas malawak, no, o mas malalim na investigasyon regarding dito. So, una-una may documents naman. Kaya naman iba ang PNP o DILG ay kinakailangan na sinasabi na kailangan namin yung cellphone nung itong si Yusek na mai-preserve, no, at makuha nila dahil nandun ang mga ibang mga documents na kinakailangan natin na malaman o mabunyag kung ano-ano pa yung mga to, o sino yung mga proponents ng sinasabing insertions na to. Kasi kung wala naman tinatago, no, humarap. Magbigay ng linaw. Di po ba? Bigyan ng linaw kasi nabanggit na yung mga pangalan ninyo. Especially yung sinasabi nga nating ghost project na yan. So, nabanggit na eh. So, labeled na. Hindi na dapat magpatumpik-tumpik, no? So, sa mga tao na yan, no, na ang gaganid, no? Ang gaganid talaga nila, grabe. Ayan, sa ating mga ano natin ito, no? So, itong mga usapan na to, bago pa siya namatay, ay dapat sana na nabigyan ng lina o nabigyan ng mas malalim na investigasyon. Kasi, nabanggit na eh. Kumbaga, kung ipinagpatuloy nila yung dire-diretso, edi sana, meron tayong resulta na nakita o na nakuha, no? Hindi yung geto, no, na kung kailan namatay, tsaka pa tayo maghahanap ng mga ano pa bang maano natin dito? Although, kakayanin pa rin naman kahit namatay na kasi nandiyan pa yung mga buhay na mga kamag-anak na asawa, anak nitong si Cabral, no? Kasi pera ng bayan yan, o yung mga dapat maibalik din sa kaban ng bayan, yung mga kinasangkutan niya, no? Ano man yan, dapat panagutan pa rin naman ng kanyang pamilya. Kasi pera pa rin ng bayan yan, no? Ng ating mga kababayan. Pero natin lahat yan. Sabi nga, kapag ang pera ng bayan na usapin, demand an answer. Not silence. Kaso ng silent nung nakaraan eh. Di ba? Tapos ito na nga lumabas. Sa totoo lang po, no? Kung iba kasi hirap tanggapin yung mga ganitong mga issues, no? Especially kapag nandun ka sa lining ng nandun ka sa political lining ng mga Duterte na aside, di ba?
Hindi mo basta ma-accept na Duterte may pakana o may kasalanan. Isipin mo na lang, lagi nang ibabanggitin na ang may kasalanan itong present administration. Pero sa totoo lang po, no, wala naman po tayo pag-uusapan ng ganitong issues regarding sa mga insertions na yan, sa corruption na yan, kung hindi naman nga nag-start sa mga nakaraang administrasyon, especially dito kay Duterte. No? Kasi, di ba, alam naman natin kung gaano sila nagmanipula. Hindi lang naman ito yung sa DPW sa may issue natin regarding sa corruption eh. Andyan yung sa may DOH, andyan sa PCSO, na kung saan yung mga tauhan ni Duterte, kanyang mga in-install dyan, no, na inilagay, parang mga sindikato, pinut up na nila yung mga, o in-install na nila yung mga sindikato nila dyan, talagang grabe. At imagine, yung mga INC, kanyang mga kinuha, dahil sabi nga ni Duterte, magpapagkatiwalaan yan, no? Mapagkatiwalaan. Ibig sabihin lang doon, tagang pag sinabing INC, sa kasamaan, number 1. Parang, imagine mo, dasal sila ng dasal, tapos, pero kahit mali na pinapagawa sa nila, sinusunod pa rin nila. So, doon ka makakaano sa mga INC na pag pala sa kasamaan, no, number 1 pala sila, masunurin. Kasi makikinabang din sila. So, yun nga nang nangyari, yung 51 billion na yan, no, naging, nung nabuksan, nung sumingaw, nung kumbaga na whistle blow na ni Cabral regarding din sa mga corruption na sa DPWH at yung mga proponents nito, no. Kayo mga katupak, anong sasabi niyo diyan sa pagkamatay nitong si Yusek Cabral, no? Kasi sa totoo lang talagang hindi naman to basta-basta mamatay kung walang foul play na nangyari, no, o pagbabanta. Alam naman natin yan kung sino may mga ganyang gawain, no? Alam naman natin yan, sino yung nahirap magpapatay ng tao. Alam naman natin yan, basta sa mga issues, number 1 yung kakilala natin. Kaya wag nyo na ibintang sa mga Marcoses dahil wala namang historian o history ng Marcos na ganyan. Kasi for the longest time, no, yung ang daming kumalaban sa Marcos, ang daming nagpligsa, ang daming nagpako sa kung saan nila, maraming pambabatikos, maraming nag-alimura sa mga Marcoses, pero never, no, nag-lift ng finger ng mga Marcoses, never din sila nag-retaliate o nag-kontra-demanda sa mga nagdemanda sa kanila, na para walang sala na sila, hindi nila ginawa lahat ng mga yan. Pagkos ay pinatawad na nila yung mga taong nagkasala sa kanila. Hindi sila lumalaban, hindi sila kumbaga, inaccept nila yung hamon sa buhay nila, sa kapalaran nila, pero never silang nagigante. Alam naman natin lahat yan, no? Hindi sila nagigante. So, kung yung iba nagsasabi na napatay na ngayon present administration itong itong kagaya ni Cabral ay sa istorya ng Pilipinas, especially sa political climate ngayon, Duterte lang may ganyang klaseng gawain eh. Wala nang iba eh. Wala nang iba eh, di ba? Duterte lang may ganyang klaseng gawain. So, kahit pilit yung ipihit yung indicator o yung pointer sa mga Marcoses, wala mangyayari sa ganyan. Kasi tao naman din mag-determine kung totoo o hindi. Pero sa mga DPS shit na bobo, tanga, gunggong na gago, ay wala namang utak mo yan, nasa talampakan eh. Sabi nga ni itong si Banat Bayadbay bone marrow daw, utak. Nasa talampakan ng utak din itong si Byron Cristobal. At kayong mga didisip na tanga, no? Utak ninyo nasa talampakan nyo, kaya durog na yan eh. Kaapak nyo, kayo mismo umaapak sa utak ninyo. Kaya ganyan kayo mag-isip, no? Na walang sense, walang patutunguhan, di ba?
So sa mga followers natin dyan, sa ating mga friends and enemies, bashers, no? Carry on. Carry on lang. Sige, laban lang. So ito nga sa pagkamatay nitong si Cabral, hindi pwedeng ihiwalay yung timeline, no? Hindi paratang ito, no? Panawagan ito para sa katotohanan at accountability. Kasi hindi basta-basta to, no? Hindi natin basta iwawaglit sa isipin natin, no? Na dapat ito mag-continue pa, no? Mag-continue pa. Hindi basta ito tipigilan mo dahil sa pagkamatay ni ni itong si Cabral. Sabi nga yung pag namatay na it tells no tale, no? Hindi pwedeng gano'n kasi meron pang silang buhay na mga kasama at yung mga proponent niya, no, mga kasabwat, no? Andiyan pa rin niya naman sila eh. So it never stop. It will not stop there. So, siyempre no, sa mga ganyang pangyayari, hindi lang naman 51 billion yung excuse me, ang dapat tandaan. Kundi yung nagsiwalat nito at kung anong kanyang sinapit, no? Sabi nga sa atin ito, nasa demokrasya tayo eh, no? Yung kami nagtatanong, katulad natin nagtatanong, hindi dapat tayo nawawala. Dapat tayo magpatuloy. Hindi dapat tayo masupil ng mga itong mga sinasabi natin mga culprits, no? Itong mga animal na to, mga Duterte animal na to, yung mga coach niya. At remember, no, kung inyong mapapansin, no, nung nag-apply si Pulong ng kanyang travel to 17 countries, no, in-apply niya na ipagtatrabalan niya from December 15 to February 20. So, more than 60 days yun. More than 60 days. Let's say, basta more than 60 days. More than 2 months, no? More than 60 days. Kasi, ang tingin ko lang ito ay opinion ko. Kasi, minsan, kahit naman hindi natin sila kasama, nag-opinion tayo. Kasi, ganun lang tao, no? Meron tayong sariling pag-iisip, meron tayong sariling opinion, meron tayong sariling views, no? Sa kung ano man yung nakita natin, nababasa o whatsoever. At nararamdaman din naman natin kahit paano, kahit yung medyo slight, no? Na napairamdam. Meron tayo niyan. Kasi meron tayong senses eh. Nung nag-apply siya for 17 countries, pero ito hindi na-aprobahan. Di ba? Kasi itong si Senator Trillanes ay nagsabing, dating Senator Sentry na dati sabi niya sa isang interview sa kanya na hindi naman tagal pupunta na ipulong yung mga isinulat niya para sa kanyang sinasabing travel, no? Na 17 countries. Usually, maaring ang gagawin lang nitong si Pulolong, pupunta lang niya, actually daw, sabi ni Trillanes na mga 2 to 3 countries lamang, no? Hindi naman niya kasi kayang puntahan lahat-lahat yan, no? Kahit in 3 days niya, no? Kasi, mahirap din yung biyahe, di ba? Pero sa mga taong mayayaman naman, kaya rin naman ni, yun, pero syempre, ang tingin ni Trillanes, pandito lang yun para hindi siya masundan. Siyempre, masusundan siya kung saan siya pupunta. Sundan siya. So, ang gagawin niya, nililito lang niya, no? Binibigyan niya ng ganung klase para hindi siya masundan ng diretsuhan, no? Kung saan siya pupunta. So, pipiliin lang niya yung talagang, yung dapat niyang puntahan lang talaga, yung intention niya talagang puntahan, doon lang siya talaga pupunta. Nilagay lang daw ni Pulolong yung 17 countries para lituhin, no? Para magkaroon ng tawag dito, yun nga, lituhin. So sa akin naman, no, ginawa niya yun, no? So ginawa ni Pulolong yun para nga naman kapag pinatuloy na nila yung pagpatay kay
Ito ay aking opinion ha. Okay, okay yung ano, kayong epal. Kayo nga rin, meron din kayong opinion. O, di ba? O, pare-pare lang tayo. So, it's a tie. So when it happens na yun nga matumba na tong si Cabral ay hindi matuturo yung kanyang direksyon regarding sa intended date itong si Cabral. But since nangyari na ang pagkamatay ni Cabral na nandito pa rin siya, so mas malaki yung chance na siya ang maituturo. Dahil una-una, no, sino ba naman makikinabang sa pagkamatay nitong si Cabral? Di ba si Pulolong una-una? Dahil wala na yung Pulolong, no? So, plan nila, that is my ano, no? Yan ang aking kuro-kuro na ganun ang kanilang plano. Sino nga bang ano noon ang nung that time no sino nga bang chairman ng ng appropriation committee yung time na itong si Pulolong ay nagkaroon ng 51 billion. Eh di walang iba kundi ang kanyang best friend, ang kanyang partner in crime, kasabwatan o yung sinasabing ayun nga, partner in crime. Kundi itong si Eric Yap. Si Eric Yap po dati ang siyang saldi ko ngayong panahon. Kasi siya dati ang appropriation na chairman kung sa appropriation committee chairman ng time ni Duterte. Itong si Eric Yap. So, ito kasi mga tao na yan, duktong-duktong yan, no? Alam na nila yung, yung mga nagplanuhan na nila yan, no? Paman, sabi nga, di ba sabi nga nila, ni Percy Lapid, nung time na yun, sabi niya, wala namang daw itong ginawa to sa Duterte, kundi pinagplanuhan lang ito para kung paano sila magnanakaw, sama-sama yung magnanakaw para hindi na sila matatanggal o mas padali na ang pagnanakaw nila. No? Tagapagplano nito. Ayun ang ginawa ng pagpaplano, sabi nga ni Percy Lapid. Kaya tuloy, si Percy Lapid ay pinapatay na rin ng mga alam niyo na kung sila yung may pagpapatay ng kanilang mga tingin nila ay magiging tinik sa kanilang lalamunan, no? So, yun na nga po, no? Si Eric Yap, ang dating GAA, o yung Appropriation Committee Chairman, which is on this very, the present time naman ngayon, dating si Saldico ay naging appropriate chairman din, no? Sa committee na yan. So, alam niyo na, no? Kaya sila yung, sila talaga yung mga sindikato dyan sa ating pamahalaan, no? Sa Amara. At alam niyo ba, itong si Saldico ay dati namang tauhan dito ni Gloria. At si Gloria, alam niyo na kung sino ang kanyang kaalyado, ang mga Duterte at si Caboloy. So, yun na. Sa mga ganyang issues at mga kwento na yan ay taga namang litaw ang mga Duterte. litaw ka lang pagiging sindikato sa ating gobyerno, no? Sa ating bansa. Intindi, no? Intindi nila, no? Grabe. Gusto nila sila lang mamumuno sa ating bansa. Kaya yung pagnanakaw talaga, ay talagang planuhan talaga yan. Walang maapantay sa Duterte. Grabe ka pagiging pagnanakaw ng mga yan. Walang maapantay. Di ba? And then, ito na nga, itong si Eric Yap, ito pa lang yung Ayon Hotel kung saan nag-stay itong si Cabral ay dati niyang pag-aari. Na ibinenta raw niya kay Eric Yap.
Ibinenta ba talaga o pinilit, no? Sa pilitang kinuha sa kanya. Kasi parte yun ng kanyang naging share, no? Hatian nila yan. No? Malay natin, hindi natin sigurado, pero ito ating opinion, kuro-kuro, haka-haka. No? So, maaring maging totoo, maaring hindi talaga magiging totoo. Di po ba? Kayo po, ano opinion nyo dyan sa pagkamatay ni Yusek Cabral? At syempre, kung saan namatay si Cabral, sa Benguet. Kung saan itong si Eric Yap ang, meron ba dyan, Mayor? Yun, no? Alam na. And imagine nyo, ito si Cabral, sabi niya, tumalon sa bangin, samantalang, nung na-interview siya before, ang tanong sa kanya ng ano ay ng bilinary ba 'yon? No, bilinary. Na ano ba ang greatest fear mo? Ang sabi ni Cabral, heights. So, kapag ikaw mayroong ang greatest fear mo is height, hindi mo basta-basta ano yan, ma-conquer, no? O, di ba? Mahirapan ka pa rin ano yan, masagpo o yung ma-overcome, no? Ma-overcome yung mga ganyang fear. Mahirap kasi, pag fear iba yung kung paano mo ma-overcome ito, mahirap din. Lalo yung heights. Kasi hindi man tayo, pwede ka mawala yung fear mo sa tubig, lalo sa pagsa-swimming, pwedeng mawala, pero nandun pa rin yung takot. Diba? Nandun pa rin yung takot. Pero sa heights talaga, kasi sa swim naman, pwede naman mag-swim, may salabida. Diba? Kahit mag-isa ka lang, kahit may kahit paano, diba? Meron ka parang mas ma-overcome mo pa rin yung fear na yun kung gagawin mo siya na meron kang salbabida o floater o boya, something like that, di ba? Pero pag sa height, medyo kahit anong gawin natin pag sa height na, hirap eh. Kasi hindi naman usual tayo tumatalon sa mataas na lugar o yung tumututok sa mataas na lugar. Kasi most of the time, pag nandyan tayo sa mataas na lugar, ina-avoid natin na dumungaw. Kasi nga, meron tayong fear. Di ba? So, how come na itong si Cabral ay upo pa dun sa gilid ng bangin? Eh di mas madali siyang matigok o maliyo. Pag sinabi maliyo, mahilo o umikot ng yung paningin, di ba? Maliliyo ka, mahirap yun, di ba? Tapos, nung nakita ko yung pinangyarihan ng crime, ang sabi, dun daw bumaksak. O sin dugo doong natagpuan, di man dugo ng tao yun eh. Tapos ganun kakonte yung dugo na stain dun sa may bato. Ayos din yung pusa. Yung pusa nga nakita kong bumaksak sa sa may building eh. Diyan sa may ang pamparty yun. Yung harapan ng diyan sa harapan ng bato ng Mercury Drug, diyan sa may Bulacan yata yun o Ay hindi, sa sa Jose Reyes. Kung yung sa harapan ng Jose Reyes, pag lumabas ka sa harapan sa Jose Reyes, may lahat kang konti, tapos sa Oroquieta ba yun? Oroquieta nga. Sa Oroquieta, meron dong, hindi ko na kung Oroquieta na ba yun o Felix Kirikada, sa Kirikada pa lang. Sa kanto nun merong Mercury Drug. From that third floor yata bumaksak yung pusa. Basag yung bunga ng pusa, yung mukha dito. Pero maraming dugo. Tao pa kaya? Yung dugo doon parang ketchup lang na ginanon doon, no? Tapos hindi siya dugo ng tao eh. Parang ketchup eh. Ang konti lang, sobrang konti. Sobrang konti. Buti sana kung lupa yun, bato yung yung malaking bato siya. Hindi man basta-basta masisip-sip yung ganun, di ba? Kaya, hindi natin masyadong mapaniwalaan ng gusto yung kung paano siya namatay, no? Maaring ay medyo, groggy na, o bali-bali na yung na torture na siguro, o whatsoever. Tsaka,
parang yung nakita nating pictures on video na sa dashboard ng isang truck, no? Ng kung ano, no? Ay parang iba, parang ibang tao yung nakita natin. Di po ba? Ang dami nagsabi parang ibang tao eh. Hindi natin masasabi na siya na nga eh. Oh, pero siyempre nandiyan naman ang mga SOCO, yung mga investigative ang NBI, mga forensic, pwede siyang ano, no, autopsy. Oh, may autopsy na nga pala, no, lumabas na. Pero ganun pa man, no, dapat talagang magpatuloy itong ginagawang investigasyon ito. Hindi natin ito dapat tigilan. Sa bansang demokrasya tulad ng Pilipinas, hindi tayo dapat tumitigil sa mga ganitong uri ng mga criminality. Kasi criminality yan. At saka may pinag-aralan din sa para magpaamatay. Una-una, hindi naman, siya ba yung nagnakaw ng ganong kalaki o kasabot ba sa nila tapos naguturo lang siya. So kahit ganun pa man, no, kung totoo, sa totoo lang, no, kung nagsalita siya, isinabi niya ng lahat ng ano, dapat hindi na siya hindi na nangyari sa kanyang ganyan. Yung early, untimely death niya, no, hindi nangyari sa kanya. Dapat nagturo na talaga siya ng dapat niyang ituro, no, especially itong Duterte, dapat talagang grabe talaga mga Duterte, no, mula sa tatay, pati sa kanyang mga anak, no, pati yung mga apo-apo niya, pare-pareho, no, mga pululong, lalo yung mga to si pululong, kaya ganda yung anak niya. Walang moral ascendancy, no? Grabe mga Duterte, magnanakaw todo. Kaya naman yung mga kanyang mga tauhan, no? Talagang nakaw to death sila, no? Grabe, walang hinto. Hindi nabubusog. So, hindi natin dapat to pabayaan, no? Itong mga ganitong klase. Kasi, kung tutuusin, imagine po ninyo, imagine po ninyo, sa dami ng mga pondo na yan, tapos sabi nga dito, di ba, 13,000 yung kanyang flood control project, nasaan na? Hindi dapat nung panahon ni itong present, di ba, nung 2023 ba yun nangyari? 2023 o 2023 nangyari yung sinabi ni PBBM na 5,000 yung tapos ng flood control niya, tapos biglang nagbaha, di ba? Dapat, hindi na siya magbaba kasi meron 13,000 na tapos si Duterte. Bago nyo kumprontahin si BBM dahil sinabi niyo meron 5,000. Pero kasi, sa ito lang po, no, yung sinabi ni PBBM na yun, ay report lang yun ng DPWH na sinabi na meron silang natapos na ganyang proyekto. So, hindi naman kasalanan ni PBBM na ang report sa kanya ay puro mali, no, pandurugas ng DPWH na kasabot yung dating administrasyon ng Duterte. Kaya naman itong administrasyon ni yung dating administrasyon na itong Duterte na to, atat na mapatanggal si PBBM dahil alam niya na maglilisawan kanilang magginawang korupsyon. Kaya atat silang mapatanggal si PBBM. Kaya una-una lang gustong durugin ay itong si dating Speaker Martin Romualdez. Dahil si Speaker Martin Romualdez, ang ang first line of defense ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kaya yun ang una-una lang tagang sinisira, tinitibag. Butin lang si Speaker ay tagang malakas din ang loob at wala naman siyang ginawang corruption dahil pumasok siya sa politika ng mayaman siya. Hindi lang basta mayaman dahil una-una corporate lawyer siya sa mga mining companies. Imagine po ninyo yun. Tagang mayaman si Speaker. So hindi niya kailangan magnakaw ng mga ganyang issue. Kaya kahit na anong pagsasabit sa kanya, pag-implicate na siya ay ganito, nagkaroon ng corruption o ganyan, pagnakaw ng pera ng bayan, ay hindi naman mapapaniwalaan ng basta-basta lang. Ayan. Gawin tayo ng mic na. Hindi ko nagyan ng mic eh. Init tuloy.
nga po, no, hindi natin pagtagalin itong ating live kasi tube pa rin ako. Ito na ako. So, dahil pa mga kaibigan, no, mga katopak, no, huwag natin hayaan na mawala itong investigasyon dahil sa 51 billion at pagkamatay ng Pascal. Hindi natin hayaan. Mag-ingay tayo para mapukpok o masusing investigasyon ang gagawin po dito sa 51 billion na ito ni Pulolo. Kasi na-impedite pa siya ni Kaganito si Cabral before pa. So, yun lang mga kaibigan, no? Maraming salamat sa inyong pagdalaw sa ating live, no? Maraming salamat. Nandito lang tayo sa ating pag-live. Ano na tayo. Salamat, bye-bye po. Salamat.